So, kaya pinapunta ko doon si dito. Pero wala po sa isip namin na yun ay ipamigay nga sa iba kung wala namang kadahilanan. Kanila pa rin naman yung bahay na yun. Hindi namin siya doon pinapaalis. Ang punto ko lang, sino ang nakatira? Bakit sira na yung bubong? O, noong CR nila. O, tapos, kung walang nakatira, wala yung anak niya, kaya kakausapin si Nanay Lorna, kung pwede, patirhan na lamang sa iba. Magandang umaga sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta na kayo dyan? So ngayon nga araw mga kababayan, dito ako sa Salukada. So binisita ko itong bahay ni Nanay Lorna mga kababayan. Ito yung bahay ni Nanay Lorna. Yan. So nung isang araw ay nagpunta sila Sir Paul dito. Dumiretso doon sa bahay. So, sabi niya sa akin nga wala na daw si Juanita dito. So, siya kasi yung pinatira ni Nanay Lorna dito sa bahay, si Juanita. So, nagtataka po si Sir Paul mga kababayan, bakit walang tao sa bahay? Bakit wala si Juanita dito sa bahay? Kasi siya yung nakita niya nung nakaraan nga siya yung tumira dito sa bahay ni Nanay Lorna. Kaya ay nagpunta ko dito mga kababayan para makita ko kung sino na ba ang tumira dito sa bahay. So dito mga kababayan nga yung CR ay sira na. Natanggal na yung yero dito sa taas. So sabi po ni Sir Paul mga kababayan sa akin nga puntahan ko si Nanay Lorna para kakausapin at tanungin kung hindi na ba talaga siya babalik dito sa Salukadang, dito sa kanyang bahay. Mamaya ay diretsuhin ko si Nanay Lorna para mag-usap kami ng maayos. Kasi mas maganda yung mag-usap kami tungkol dito sa bahay. Kasi mahirap naman po mga kababayan nga hindi natin ipaabot yung sinabi ni Sir Paul nga pasabihan si Nanay Lorna. So, ngayon pupuntahan muna natin at kakausapin natin kung sinong nakatira dito sa bahay. So, nung nandito sila Sir Paul ay hindi niya alam kung sinong nakatira dito sa bahay. So, tara na mga kababayan. So, katukin natin. Ayo! Ayo! May tao ba dito? Hoy! May buntag. So, pwede ko dayon? Pasok muna tayo mga kababayan. So, ikaw yung nakatira dito? Yes, sir. Ano mo si Nanay Lorna? Ugangan. Abiyanan mo? Abiyanan? Ugangan mo si Nanay Lorna? So, yung asawa mo ay anak ni Nanay Lorna? Opo, sir. Sinong pangalan yung asawa mo? Bubong. Si Bobo. So, siya pala yung nakatira dito mga kababayan. Kasi po, di ba si Juanita yung nakatira dito? Nadto na siyang ugangan, sir. Kasanggani. Kasi yung sabi ni Nanay Lorna nung una nga si Juanita yung tumira dito. Kaya ay nung nandito si Sir Paul ay hindi niya nakita si Juanita. So kaya ay nahanap niya. So bakit daw wala si Ninita dito? O si Ninita, si Juanita dito. Kasi siya naman yung nakatira dito dati ba? So saan siya? Sa Sarangani. Sarangani sila. So, si Juanita pala mga kababayan ay sumama sa kanyang asawa sa Sarangani. So, kayo na nakatira dito. Opo, sir.
Ilang araw na kayo dito? Dugay namin dire sir mga 5 na mi kabuan. Ha? Di ba si Juanita bago lang siya umalis? Sa August ra man siya naghawa dire sa upat pa man mi kabuan dire. Ugos siya ni hawa dire. Mm. So matagal na pala. Mag-upat na. Mm. So kayo na talaga nakatira dito. So apat nga buwan. Bakit ayaw ni Nanay Lorna bumalik dito? Ambot lang pud sir wa ko kabalo. Kasi ang ganda naman itong bahay niya nga pinagawa ni Sir Paul. Pero bakit hindi siya bumalik dito? Hindi mo rin alam. Hindi ko alam sir. Di ba? Kahit matagal na itong bahay ni Nanay Lorna Makabayan, ilang taon na ito, pero ang ganda pa rin ng bahay niya. So anong usapan ninyo kay Nanay Lorna? Nag-ingon siya sir nga ako nang papuyin diri siyang balay. Ibigay na sa'yo. Opo sir. So sabi niya nga ibigay na daw sa iyo yung bahay. So sana po ipaalam mo na kay Sir Paul nga ang bahay ibigay na sa inyo. Opo sir kung ano sir po si Sir Paul. So, yung mga kababayan, kaya nandito kami ngayon, nag-uusap kami. Siyempre, bibitin tayo. Regarding ito dun sa bahay ni Nanay Lorna dun sa Lucadang. So, dumaan kasi kami ng isang araw. Nakita ko na sira na yung bubong ng CR. Tapos walang tao. Siyempre, pabahay natin yun sa kanya. Kumbaga, alam ko naman na hindi na nga siya doon nakatira. At ang alam kong pinatira niya doon si Juanita. Kaya pinapuntahan ko kay Edito kung anong status ng bahay. Kaya sabi ko, kausapin niya si Nanay Lorna. Kung ang bahay na yun ay wala nang titira, kaysa masisira yun. So, might as well na patira natin sa iba. Alam natin binigay natin sa kanya. Kaya lang ang atin doon, ang punto ko doon, kung masasayang yung bahay, nakatiwangwang, at kung wala namang nakatira nga, yun ang nasa plano natin. Nakausapin siya, patirhan na lang ito sa iba kaysa masisira. Yun lang naman yun. So, kaya pinapunta ko doon si Edito. Pero wala po sa isip namin na yun ay ipamigay nga sa iba kung wala namang kadahilanan. Kanila pa rin naman yung bahay na yun. Hindi namin siya doon pinapaalis. Ang punto ko lang, sino ang nakatira? Bakit sira na yung bubong? Noong CR nila. Tapos, kung walang nakatira, wala yung anak niya, kaya kakausapin si Nanay Lorna, kung pwede, patirhan na lamang sa iba. Na, si karapat dapat walang matitiran. Yun ba? Kasi nandito sila eh. Hindi yun sa parang gigipitin natin si Nanay Lorna na, ano ba yan, lahat na lang. Hindi naman eh. Kami nga, gusto pa rin namin siyang matulungan eh. Hindi naman ibig sabihin noon na, di ba, kaya natin siya iniwan para may matutunan silang lesson. Sila yung lumayo na ng tuluyan. Hindi na, di ba, alam nyo naman yan, sinabi ko sa kanya. Sabi ko kay Eds, alalayan pa rin si Nanay Lorna, tingnan pa rin. Kaya lang si Nanay Lorna na yung ayaw ba akong kausapin? Ayaw kong kausapin. Parang lumalabas kami yung may kasalanan, wala namang kaming kasalanan. Sa akin lang Nanay Lorna, gusto kong kausapin ka ni Edito, sino na nakatira sa bahay mo. Kasi kung ibang tao yung patitirahin mo doon, na ay kung masira ng tuluyan yung bahay mo, pagka halimbawa, hindi natin alam yung mangyayari eh. Hindi natin alam kung dito na ba kayo for life sa C26. Ano babalikan mo dun kung sira na yung bahay? Di ba? So, concerned pa rin ako dun sa tirahan ninyo. Yun lang naman yun sa akin eh. Kaya pinapunta ko si Edito doon. Alam nga namang makita ko yung bahay. Ikaw man na nagpagawa ng bahay, makita mo yung bahay na nasisira na, anong mararamdaman mo? Di ba? Maano sa pakiramdamin, masakit. Pinaghirapan natin ipagawa, tapos makita ko na nasisira, sino nakatira. Talagang masasaktan ka. Manghihinayang ka. Yun lang naman yung punto ko doon, Nanay Lorna. Kung ayaw mo kaming kausapin, kahit hindi nga naka-vlog yun, kausapin lang, okay lang naman. Pero kung ayaw mo na talaga kaming kausapin,
ikaw po bahala. Kung ayaw mong kausapin si Eddie to dahil ito yung talagang team namin na nabigyan namin ng ano ba dito, siya yung naatasan namin na siya yung gumagawa in behalf namin. Kung ayaw mo siyang kausapin, okay lang din. So, wala kaming magagawa dun. So, basta ayoko lang makikita na yung bahay na yon ay masisira. Kasi pag nasira yun, sinasabi ko sa nanay, wala kayong matitirhan na. Kung halimbawa tapos na kayo dito, lilipat kayo doon, nasira, wala kayong titirhan. Sira na. Oh, wala kayong matitirhan na maayos, sira na. Ano pang gagawin mo? Yun lang naman yung point ko. Ano masasabi mo, Ed? So, yun po, no, tama naman po yung sinabi ni Sir Paul, mga kababayan. Kasi sa akin ay, kami ni nanay ay magkamag-anak din kami. So, ang gusto lang sana ni Sir Paul nga matuto lang po si nanay nga hindi naman po iniwan na tuloy. Pero dapat sana, no, mabigyan lang natin si nanay ng lesson at babalikan pa rin natin sana. Pero nakita natin si nanay nga palayo na sa atin, so wala na talaga tayong magagawa dyan. Sa amin okay lang naman. Kung sabi ko nga kay Edsa, tingnan siya. Kung ano yung kailangan at kung wala, bigyan pa rin. Wala tayong magagawa dun. Okay lang naman yun. At least adi, plano ko pa nga sana yung Pasko nila maging okay kasama ng kahit nandito sila ate. Kasi uwi dito sila ate. Hayaan mo na. Tayo magagawa doon, Eds. Basta yun lang naman yung punto ko, yun sa bahay lang naman. Yung para wag masira yung bahay nila doon. Kasi kaya may bahay sila dito habang nag-aaral nga si Ninita. So, gusto ko lang sana, di uwi-uwian din nila doon. Tingnan ang bahay. Tama. Pero kung may nakatira nga doon, halimbawa may nakatira, wala daw doon si Juanita. O kung pinatira niya sa ibang tao, di okay lang naman, may nakatira. Pero wag pababayaan. Diba? Para hindi masira. Dapat linisan. Linisan. Kasi yun nga ang nakita ko, kaya sabi ko, bakit may nakatira ba dyan? Bakit sira na yung bubong ng CR nila? Tanggal yung bubong sabihin natin kung nabagsakan ng lubi, dahil walang nag-aano ng bahay. Walang nag-ayos. Pag kinausap mo siya, okay lang naman. Kung makausap ka niya. So, yan po mga kababayan, no? Narinig na natin yung paliwanag ni Sir Paul tungkol sa bahay ni Nanay Lorna. So, gusto lang niya nga hindi mapabayaan yung bahay. So, kapag walang makatira, so patirahan muna sa iba para may makaalaga lang sa bahay. Naintindihan ko po yung naramdaman ni Sir Paul, mga kababayan, dahil sila yung naggawa noon nung wala pa ako, mga kababayan. Sila, hindi pa ako kasali ng PB team. So, magdamdam din si Sir Paul, mga kababayan, kapag makita yung bahay nga masira-sira na. So, kaya ay ang gusto ni Sir Paul nga hindi mapabayaan ang bahay. So, ngayon mga kababayan ay dito muna tayo. Dito muna kami sa bahay nila Madeline. Kasi may mga bad news nga nangyayari dito, mga kababayan. So, si Sir Paul ay andyan sa loob ngayon. So, nag-uusap muna sila sa magulang ni Madeline. So, si Madeline, mga kababayan, ay wala dito. So, may mga pangyayari nga hindi inasahan, mga kababayan. Hindi namin inasahan. Pero, may mga pangyayari nga hindi namin inasahan nga mangyayari ngayon. So, kaya ay pinuntahan agad ni Sir Paul, mga kababayan,
sila at kinakausap. So abangan nyo po sa vlog ni Sir Paul mga kababayan ang pangyayari tungkol kay Madeline. So ngayon mga kababayan ay ipakita ko muna sa inyo yung kapaligiran dito na askang guwapuha mga kababayan. Maanindot no, maanindot yung mga bukid natin dito mga kababayan. So ipakita ko lang sa inyo. Yan. So ganun pa rin mga kababayan. So dyan natin makikita yung aking bukirin. Yan po, makita ninyo yung bahay. May yero po mga kababayan. Diyan kami natutulog ni Sir Paul noon. Diyan kami naabutan ng malakas na ulan at bagyo. So doon nga side mga kababayan ay sobrang lamig pa po. Kasi yung mga kahoy, malalaki pa yung punong kahoy. So binabawal yan ang DNR ng ipaputol kasi baka daw ma-landslide. So masira yung kalikasan. So yan. May mga bambo nang nakatanim. May mga kawayan na matataas na yung kawayan mga kababayan. Yan. So ito yung bahay ni Madeline. Ito yung bahay ni Chabelita. So ito yung bahay ni Jody Ann mga kababayan. So kung makikita natin, ang ganda pa rin yung bahay. Yan. Sobrang ganda po. Hindi nagbabago yung kagandahan. Diba? Sana katulad din kayo nga hindi magbabago sa aming PB team. Laging nagasubaybay sa amin. Tulad ng bahay. Kahit ilang taon na ito pero walang pagbabago. Ang ganda pa rin. So sana mga kababayan ay huwag kayong magbabago sa aming PB team. Sana lagi kayong nagasubaybay para may pagpatuloy namin ang kaganapan namin dito sa Kabukiran. Maraming salamat po mga kababayan.